liblib na baryo sa Negros, may isang alamat na matagal nang binubulong-bulong ng mga matatanda. Isang nilalang na hindi nakikita ng karamiwang tao, ngunit laging nagbabantay sa dilim. Gabing madilim, isang dalaga ang napilitang dumaan sa daan ay iyon, ang daan pinagbabawalan pagdapit hapon. Sa pagdaan niya, natuklasan niya ang nakapangingilabot na katotohanan ng kanyang pamilya at ng nilalang na tinatawag na Sigben. Ang Sigben sa dulo ng daan. Sa isang liblib na baryo sa Negros, may isang matandang bahay na yari sa kahoy at pawid. Matagal nang walang nakatira rito, pero gabi-gabi may naririnig na mga yabag at parang mababang ungol mula sa paligid. Ang mga taga-baryo ay sanay na sa bulong-bulungan. Yan ang tahanan ng Sigben. Huwag kang dadaan doon kapag dapit hapon. Si Lira, isang dalagang bagong lipat mula Maina, ay hindi naniniwara sa mga alamat. Nagpunta siya sa baryo para magbakasyon at alagaan ng may sakit na lola. Binalaan siya ng mga kapitbahay. Pag alas 6 na, huwag kang lalabas. May nilalang dito na hindi mo gugustuhing makita. Pero isang gabi, napilitan siyang lumabas para bumili ng gamot. Madilim ang daan at tanging liwanag ng buwan ang gabay niya. Sa may dulo, narinig niya ang tunog na tila maliit na kambing na humihinga ng malakas. Nang lingunin niya, may nakita siyang hayop na hindi maipaliwanag. Kasing laki ng aso, pero parang kambing ang anyo. Nakayuko at may mahahabang kuko. Ang mga mata nito ay kumikislap na pula. Naglakad siya ng mabilis, pero sumunod ng nilalang. Ramdam niya ang bigat ng bawat yapak at ang amoy na parang pinaghalong lupa at dugo. Nang mapadpad siya sa lumang bahay, biglang may boses na bulong sa hangin. Alam ko kung sino ka. Alam ko ang laman ng puso mo. Sa takot, pumasok siya sa loob ng bahay. Doon niya nadiskubre ang mga lumang gamit at mga larawan ng isang babaeng kamukha niya, ang kanyang sariling lola noong bata pa. Sa isang lumang sulat, nakasaad na ang lola niya noon ay nagkaroon ng Sigben bilang alaga para ipagtanggol ang pamilya laban sa mga kaaway. Nasa likod na pala niya ang nilalang. Nang lingunin niya, hindi na hayop ang anyo nito. Isang matandang lalaki na payat, nakayukop at nakangiti, pero may mga mata pa ring pula. Ito ang Sigben na may kakayahang magbalik sa anyo ng tao. Ikaw ang apo ng nagpalaya sa akin, sabi nito sa mababang boses. Ngayon, ako ang susunod sa iyo kung papayagan mo. Nanginig si Lira. Naalala niya ang bilin ng lola. Kung maririnig mo ang yabag sa gabi, huwag mong papansinin, huwag kang babalik. Pero huli na. Ang Sigben ay humakbang palapit at sa bawat hakbang ay parang humihigop ng hangin ang paligid. Ang lamig ay bumalot sa kanya at ang anino ng nilalang ay parang kumapit sa kanyang paa. Sa isang iglap, bumukas ang mga bintana at pumasok ang malakas na hangin. Sa ulap ng alikabok, naaninag niya ang lola niya, parang espiritu, nakatayo sa pintuan. Huwag mong tanggapin, sigaw ng lola. Kung tatanggapin mo, ikaw na ang magiging bagong amo at alipin nito habang buhay. Umiyak si Lira. Anong gagawin ko? Itinaas ng lola ang kamay at nagdasal sa wikang hindi naintindihan ni Lira. Kumulo ang sahig at ang Sigben ay sumigaw ng matinis na parang pinagsamang boses ng hayop at tao. Sa huling sandali, pinikit ni Lira ang mga mata at sumigaw, "Ayoko! Umalis ka!" At biglang naglaho ang Sigben. Iniwan ang amoy ng usok at dugo. Ang lumang bahay ay nag-collapse at natagpuan na lang si Lira sa tabi ng kalsada ng mga kapitbahay kinabukasan. Walang bakas ng Sigben pero sa kanyang kamay ay may marka ng kuko, paalala na minsan ay tinangka siyang maging tagapagmana ng isang nilalang ng dilim. Hanggang sa ngayon, gabi-gabi, naririnig pa rin sa baryo ang mababang ungol at yabag sa kagubatan. Wala nang naglalakas loob dumaan doon kapag dapit hapon at ang bahay ay tuluyan ng iniwasan. Si Lira, tuwing gabi, ay nananaginip ng pulang mata na nakatingin sa kanya.
parang naghihintay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ng katatakutan, huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. I-share mo rin ito sa mga kaibigan mong mahilig sa horror para sabay-sabay nating tuklasin ang mga misteryo ng gabi. Hanggang sa susunod, manatiling mapagmatyag dahil hindi natin alam kung sino o ano ang nasa ating paligid. Ingat!